Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne today. Tara, pag-usapan natin itong panibagong Claire Castro 2.0. Yun lang. Siya naman ngayon ang spokesperson ng House of Representatives. Full of bullshit, I can tell. There you go. So basically guys, unang-una sa lahat, maraming salamat sa patuloy na pag-subaybay nyo sa ating mga live. And quick shout out, of course, walang iba sa ating naging surprise guest last night. Walang iba kundi si Attorney Neil Abayan. Attorney Neil, again, maraming salamat po sa pag-drop by. And of course, definitely not only that, maraming salamat din po sa patuloy niyong pagpo-post ng inyong mga videos na talaga namang nakakatulong sa aming mga sabihin na nating may kakulangan pa sa kaalaman ng batas. Sana one of these days na magkaroon tayo ng collaboration between Attorney Libayan, Pepanero Mantemyong, pareho po kami mga law students, and this is why it is very important for us. And not only that, no, yung mga viewers po natin, yung mga taga-subaybay, talagang willing, no, na maintindihan kung ano mga, hindi lang mga nasusulat sa batas, pero how we construe the language pagdating sa sa appreciation natin sa mga provisions ng mga batas. Anyway, so ngayon nga, as you all know, okay, andito nga si walang iba, si Attorney Princess Abante, ang bagong talaga na spokesperson. Iniisip ko nga guys, no, bakit kailangan ng spokesperson ng House of Representatives? At first, no, when I found out about it, when I heard about it, sabi ko, utang na loob, bakit kailangan yun ng spokesperson? There are more than 250, okay, lawmakers dyan sa loob ng House of Representatives. Pag siya ba nagsalita, does that translate na kung ano yung sinasabi niya, yun din ang boses ng lahat? Okay? Well, we can understand si Bongbong Marcos dahil siya lang naman ang di ba? But this time, 300 plus, di ba? Kasi we have 250 legislators. Yung merong hinahawakang legislative district, plus yung mga party list, tapos yung mga nakaupo nilang mga nominee, di ba? So it's more than 250 na lawmakers ang naandyan sa Even Senate, they don't have a spokesperson. The very reason nga, di ba, kaya ka binoboto ng legislative district mo, because you are the voice of the people. So yung voice of the people, on the top of that, may voice of the Congress pa, ganun ba yun? Hanggang sa ito na nga, napanood na natin. Kaya nila nilagay itong si Abante para tagalinis ng kalat ni Romualdez, ni Tambaloslos. Unang-una sa lahat, darating ang araw na itong si Tambaloslos ay mapapaimbestigahan. Diba? Mapapaimbestigahan yan. Tapos, yung mga sinabi pa ni... Very strong talaga yung mga yung mga sinabi ni Congressman Toby Tiangco. Doon, magiging basehan natin. Paulit-ulit man natin i-play yan. Kaya itong mga sinasabi dito ni Attorney Abante, ni spokesperson Abante, puro BS. Diba? O, pakinggan natin para kayo na rin ng humusga. Araw po sa ating mga kababayan. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at... Ano daw ang mandato ng House of Representatives? Ang mandato ba nila magbigay ng ayuda o gumawa ng mga batas? Intriga. Kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya.
Putang ina, pagtulong daw sa mahirap. Paano bang paraan ng pagtulong ng mahirap? Magbigay kayo ng ayuda? Di ba tinanggalan nyo nga si Vice President Sara Duterte ng mga ng budget dahil sabi nyo overlapping. And then here you are, you people, na wala kayong mandato, no? Na mamigay ng pera, pero yung ginagawa ninyo. Sige. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaloslos 3 taon na pong tinatawag si Martin Romualdez na tambaloslos. Diba? Pinsan niya pa ang nagsabi niyan. dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom. Ito yung the same person who said na wala rong naitulong si VP Sara sa kanilang distrito. Di ba sinupalpal to ni VP Sara na nandiyan nga yung opisina ng sa isa sa satellite office ng ng Office of the Vice President Tapos, makikinig ka dito. Gutom, may sakit, at nawalan ng hanap buhay. Ang inang yan. Hindi ko na maalam na ang House of Representative po pala naging DSWD na. Extension na ba kayo ng DSWD? Kung ang pagtulong sa kapwa ay tinuturing ng iba na kalokohan, ay, kagaguhan. Mas gugustuhin na po namin matawag na tambaloslos. Kaysa naman What? Una-una sa lahat, Attorney Abante, hindi naman ikaw o sino man, kung sino lang. Si Speaker Romualdez lang, no? Si Martin Romualdez lang ang tinatawag na tambaloslos. So basically, ginawa itong video na to, no, para lang. 'Di ba? Para lang pabanguhin si Romualdez na kahit anong gawin nyo, buhusan nyo man yan ng pinakamabangong pabango, wala na siyang ikakabaho pa. Ang humalimuyak kay Romualdez ay hindi bango. Baho. Ang sabi dito ni Sir Jerry Bautista, magkano Miss Atras binayad sa'yo para ipagtanggol si Tambaloslos? Diba? Matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Alam mo, para sabihin mo yan and you being a lawyer, not good. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Talaga ba? Utang ina ninyo dyan. Gaano na ba kalaki ang pera ang pinalabas ninyo? Diba? Gaano na ba kalaki? Nagbago ba buhay ng mga Pilipino? Siguro may naitawid sa isang araw, 2 araw. Pero ang tanong natin dyan, ano na bago sa buhay nila? Maliban sa naitawid nila 1, 2 araw, 3 araw na pagkain nila. I still see people in the streets. Diba? Nagkakalkal ng basura. Nangangalakal pa rin. So ano itong pinagsasabi nito ni Abante? Diba? Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Wow! Talaga ba? Imagine mo, binigyan mo kami ng idea na may ganun pala nangyayari. Hindi nga namin iisip yun na may inililipat na pera sa personal na account. Ang ayuda, nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa itong... Alam mo, babalikan natin itong sinasabi ni Attorney Abante. Babanggain natin doon sa sinabi ni ni Mayor Magalong. Saan tayo? ngayon, pero hindi nagawa noon.
Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng O yeah? Nare-recall niyo ba yung sinabi ni ano? Nare-recall niyo ba yung sinabi ni SB? Nung namigay sila ng pera sa Maynila. Was it 500 million or 1 billion sa isang araw? Binabatikos nila yung 600 plus. 600, make it 600 million na confidential fund ni VP Sara. Pero hindi binabatikos yung 1 billion na pinakawalan. You can correct me on that one, ha? Either 6 billion or 1 billion ang pinakawalang pera ni Tambaloslos sa isang araw. Balik tayo. mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, May speaker tayong tapat. Okay. Sige. ingat sa pondo at malinaw ang direksyon. Dapat itong si Princess, no, si Attorney Princess Abante, mag-iingat siya sa sinasabi niya. Kasi lahat ng sasabihin niya rito magagamit sa kanya. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Aha. Hindi ito tulad ng confidential at intelligence fund. Wow. Diba? Oh, very diba? Very Claire Castro 2.0. Diba? Mas pangit na version lang. Kasi hindi ko alam kung ano credentials nito ni Attorney Abante. Si Attorney Claire Castro kasi cum laude, as she said, no? Siya isang cum laude graduate ng College of Law sa UST. Ito hindi ko alam kung saan graduate to, anong credentials nito, I don't know. Pero the point is, lahat ng sinasabi niya rito pwedeng mag-bounce back sa kanya. Na ginastos sa loob lamang ng iilang araw. Walang paliwanag, walang breakdown. Putang ina, bobo talaga itong hayop. Attorney, basahin mo yung joint circular. Sino ka para ungkatin yung laman ng sobre na pinapadala? Ano ba ang nakasulat sa joint circular pagdating sa confidential at saka confidential fund at saka sa Intel fund? 125 million bang lang ang pinag-uusapan natin dito. Pero si Bongbong Marcos, 4 billion pero hindi nyo inuungkat. Diba? Tsaka kung hindi ka ba naman tatanga-tanga rin, diba ma'am? Ano ba nasasabi sa Republic Act 3019? Whatever confidential information na may pinangahawakan ka, it will remain as confidential. Hindi mo dapat yung dinadivulge. Sino lang ba ang may karapatan na questionin kung ano ang nakalagay doon sa report na pinadala ng Office of the Vice President at saka ng DepEd patungkol sa confidential fund? Ikaw? Ikaw ba ang authorized? Isa ka ba sa tao na sinasabing pwede mong ungkatin o busisiin? Diba? Oh, sige nga. Pakilinaw nga. Bugada ka pa naman. At hindi rin ito tulad ng mga hindi idineklarang bank accounts na may milyong pisong laman. Pera ng bayan pero walang maipakitang pinanggalingan o patutunguhan. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas. Talaga ba? Talaga ba? Kami nga pinatawag sa TRICOM eh. Hindi nga napatunayan na kami ay binabayaran ng mga narco or hindi kami funded by narco and pogo. Ano pinagsasabi mo? Nagbabantay ng pondo. Tsaka yung tatay na lang nito, tignan niyo mo yung mga picture, no? No offense, with all due respect to Congressman Benny Abante, no? At nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan.
Malinaw po. Wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi talaga, alam mo kung bakit. Ano itatakbo nitong hayop na to? House approval plunges to 45%. Romualdez gets just 39%. Okay, there's another survey. The House of Representatives has posted a dismissal job approval rating of only 45%, with 43% of respondents expressing dissatisfaction and 12% undecided or non-responsive, according to the nationwide survey conducted by HKPH Public Opinion and Research in partnership with the Hong Kong-based Asia Research Center. Even more concerning, House Speaker Romualdez received even lower approval score of 39%, while 46% expressed dissatisfaction and 15% were undecided and refused to answer. Patatakboy mo ba to? Kahit anong gawin niya, magpamudmud siya ng pera, kumuha siya ng ano. Diba? Yung ginagawa nga dyan, kung titignan natin, parang multi-level marketing, no? Si Martin Romualdez yung nasa ibabaw, tapos yung mga galamay niya sa baba, yun yung mga nag-ano sa kanya. Kahit anong gawin ninyo, guys, wala kayong pupuntahan. Maniwala kayo sa hindi. Wala kayong mapupuntahan. Ang sabi pa dito, these numbers reflects a growing national dissatisfaction with both the institution and its leaderships, said Stephen Su, program director of the survey conducted from 1 to 6 of June 2025 with 3,500 respondents nationwide. He noted that political missteps during the recently concluded midterm election played a major role in soaring public sentiment. The impeachment case filed during the campaign period struck a deep chord with the electorate, Su explained. Instead of promoting accountability and the timing backfired. It gave the impression that politics took precedence over governance. Many saw it as a self-inflicted wound by the House and its leadership. The public largely viewed the impeachment push as an opportunistic maneuver launched as a politically volatile time. The survey found the backlash not only weakened the administration's Senate slate, fueling a surge in support of for the opposition candidates, but also damaged congressional campaigns aligned with the speaker, particularly among lawmakers who had signed the impeachment complaint. And again, take note, guys, no, this is not the first time we've heard of this. Even Congressman Toby Tiangco, no, being the campaign manager ng Alyansa, sinabi niya rin ito without any survey, no, on the top of his head, using common sense. Kung anong sinasabi rito, yun na rin ang nasabi ni Congressman Toby Tiangco. Diba? Oh, balikan natin tong si ano. Ito yung tunay na Princess Fiona eh. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Talaga ba? Talaga ba? Di ba nga gumawa pa nga si Martin Romualdez na sa tambaluslos nung anniversary ng Yolanda ng publication month. Anong pinagsasabi nito? Hanapin natin yon. Yolanda anniversary. Hanapin natin yun. Person detected at front house. So, anong tawag dito?
'Di ba? Wala raw ano, ito ba? Wala raw anything. Walang pa-press con, walang ano. Wala nga siya ng Yolanda, 'di ba? It was Alfred Romualdez who was there, who was very much there. Even Senator Amy Marcos said na wala nga, 'di ba? Wala siya sa lugar na 'yan nung dumating ang Yolanda sa distrito niya. Ano pinagsasabi nito ni ano? Fact check ka na naman, madam. Balik tayo dito. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Sabihan mo si Bongbong Marcos niyan. Inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. Yeah, right. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Talaga ba? Talaga ba? Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Oh, ha! Hindi daw lumalabas sa hanap tayo ulit. Kapal ng mukha nito. Motion to attend to the kitchen. Ano kayang tawag niya rito? Diba? Hindi daw lumalabas presidential survey. Ang tawag mo dito? Ito pa, anong tawag mo dito? Hindi daw lumalabas sa presidential survey. Diba? Presidential survey. Sino ba to? Di ba si Romualdez to? Di ba si Tambaluslos to? Balikan natin, si Madam. Nakakahiya naman. Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si Speaker, wala sa checklist. Yeah, definitely. Kasi wala talaga. Diba? Ikaw ba naman 1% lang, diba? This was March 22, 2025. No? Pinost ni Mindanao Daily News. Source, Pulse Asia, 1% Romualdez. Wala talaga. Diba? O, balik tayo dito. Nasa trabaho. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Yeah, we agree with, this time we agree. We agree with her. Diba? Kaya nga darating ang araw na dapat yan si Tambaluslos may imbestigahan at everyone else dyan sa House of Representatives. Baka yun yung kinakatakot nila. Kaya ganyan na lang yung pag-iwas nila, no? Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan,
at maling paggamit ng pondo. Tama yan. At dyan yan sa inyo nagsisimula. No? Kaya kung iniimbestiga, ako personally, wala akong problema, imbestigahan nyo si VP Sara. Pero dapat hindi lang si VP Sara. Lahat dapat imbestigahan. Mag-uumpisa dapat sa inyo dyan sa House of Representatives. Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami. Tahimik? Paano kayo naging tahimik? Ikaw nga, nagbubunga nga dyan. Paano kayo naging tahimik? Sige nga. Saan parte kayo naging tahimik? Kayo ngayong masipag mag-ano eh. And again, I quote Attorney Neil Abayot. Nagpa-press con kayo imbis na mag-file kayo ng tamang petisyon. Hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Asas! Sabay nakapikit yung mata ni Atty. Abante rito. Ang sagot po namin, trabaho, Mm-hmm. hindi drama. Mm-hmm. Maraming salamat po. Shush! O, diba? Sa kaliit-liit na yan, sa kaikli-ikli na yan, no? Na-fact check na kagad natin itong si Atty. Abante. Di ba? Marami pa tayo pwedeng ilabas dyan. Di ba? Wala raw sa survey, tapos wala raw pa press con. Sige nga. I'm very sure, no, dun sa mga tao. And again, take note. Ang tumawag ng tambalos-los, no, kay Speaker Romualdez, ay walang iba kundi ang pinsan niya. Baka sabihin sa inyo ni Senator Amy Marcos, fight me. Diba? Fight me. Kasi gamit na gamit yung presidential position ni Bongbong Marcos sa pagsisira ng legasiyan ng kanilang ama eh. Diba? I really hope itong si Senator Amy Marcos continues to protect the legacy of her father. Otherwise, wala. Sige nga. Motion detected at the kitchen. Parang nakakatawa na lang guys, no? Maglalagay sila dyan ng speaker. Speaker ng spokesperson. Tapos, magiging Claire Castro lang din ang ending. Nakakatawa. Take note, tayo nagpapasweldo dyan kay Abante.